love you, Lord, I love you. Sama po. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to God, Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a song to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I will enter His gates in the city in my heart. I will enter His songs with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates in the street of my heart. I will enter His doors in praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Nag-notify na? Nandyan na? Salamat sa iyo. Paurong ka dun pa. Patong mo dun sa... Panginoong Jesus, ako'y inilig mo. Kita ka. Kita ka. At inangin mo. Ito na. Alis, alis, alis. Ang daming nanay ko sa'yo aking ama, ay buong buhay ko gusto
tayong magbigay ng pasasalamat, tayo po muna ay manalangin. O Panginoon, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabi ito na kami po muli ay nagkasama-sama sa tahanan ng Pamilya Ignacio. Maraming salamat, Panginoon, sa patnubay na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At nawa, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, send the Holy Spirit sa amin, Panginoon, at nawa maramdaman po namin ang iyong presensya at maalis po nawa muna ang aming mga alalahanin at ang iyong pagmamahal, ang iyong grasya at habag ang maramdaman namin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ma. Oh. Yang siya. Ito na, ito na. Ito ko na. Accept mo. Parang ako na lang pala. Sister Rose, nasaan? Ito. Ay. Sige po, sa pagbibigay ng panalangin, unahin na po natin ang magiging tagapagsalita. Pasasalamat pala si Elder Flory. Paikot na lang po. Salamat po sa Panginoon sa pagkikita natin ito na sa itong pagsisimula ng taon ay nagkaroon tayo ng gawain ng pananalangin dito po sa tahanan ng ating kapatid na Grace at Joey. Salamat po sa presensya ng bawat isa at salamat sa buhay na patuloy na binibigay niya. Kahit nga po ganito ang kalagayan ko, sobrang ubo ko po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon at ang bawat isa sa atin ay ginawi niya at patuloy niya po akong binibigyan ng lakas. Salamat po. At si Kuya, Junior po. Junel. Junel, ayun, Junel. Pasasalamat po. Pasalamat po at nakarating kami dito kahit paano. So, galing kami sa kapilya, kala namin doon. Kaya, yung blessing sa amin, nakarating ako sa Sorry po. nakatanggap na yung blessing sa Opo, opo. Si Lunang Gabi. Salamat sa Panginoon dahil sama-sama tayo para magbigay ng ating pasasalamat at mag-aral sa kanyang banal na salita. Salamat sa Panginoon dahil dito sa tayo sa mga piyahe natin, sa tayo tumungo at sa ngayon habang tayo ay nakita hanggang sa tayo ay makabalik muli sa ating mga kanya-kanyang tahanan, nagtipid ng kanyang pagmamahal, ng kanyang init, ng kanyang pagtipan sa atin para nang sa gayon ay matiyak na tayong lahat ay makakatulong sa kanyang panawagan sa ating bilang kanyang mga anak. Salamat. Salamat sa Panginoon, nandito kayong lahat. At saka, iningatan kayo ng Panginoon sa inyong biyahe kanina sa Rizal. Rizal. Na nakabalik kayo ngayon ng maayos at lahat tayo ngayon ay nandito sa bahay namin para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Ako po pasasalamat. Salamat po sa una yung mga activity natin kahapon nung umaga, tanghali hanggang hapon na no vaccine. Na isagawa po natin yun. Salamat sa Panginoon ng mga ginamit niyang instrumento ng mga health workers.
silang nakikipag-ugnayan sa atin na yung mga iba pa nila na libreng vaccine ay i-inform na lamang daw po tayo. Halimbawa po yung isa sa example na binigay nila kapag Women's Month, yung pang-cervical, anti-cervical cancer. So, isa na po sila sa makikipag-ugnayan sa atin sa mga ganong gawain. Pangalawa po yung aming retreat na siya tungkol sa Church and Society. Mukhang ano lang po, puro picture, pero may natutunan naman po kami doon. At pasasalamat sa Panginoon kasi minulat pa rin niya na bukod sa tayo ay isang Kristiyano at lingkod ng ating Panginoon, ano pa ba yung pwede nating magawa para sa ating lipunan. Kaya pasasalamat kasi kahit ganun lang, onti na kami at hoping na mas madagdagan pa ay yung mga naging sharing, mga talakayan doon ay naging mabunga. Kaya salamat po sa Panginoon. Si Rosie. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil akala ko hindi na ako makabot dito sa community kasi galing pa ako Santa Ana. So, bumaba ako din sa Libertad. Tumawag itong pamangkin ko. Kaya, saan ba yung community ngayon? Sabi ko, tara. Dali, hintayin po kayo dito sa McDonald's. Kaya, salamat. Nagsama kami pupunta dito. At, kakaumpisa lang kaya din yung dyan kami sa gate. Naligaw ako doon sa kabila na gato. Nahilot mo lang dito. Ate So, ay Ate Rosie. Oo, naghilot ako. Nalimutan mo na. Kaya napapasalamat naman sa Panginoon na talagang akala ko rin doon sa church ng pre-meeting. Kasi nagtawag yung magpahilot kanina sa akin. Mabuti nakita ko yung chat mo. Nasa bahay. Dito sa bahay. Kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon nga naka-attend ako ngayon pati aking pamangkin. Kaya salamat din sa pag-iingat niya sa lakas na para makayanan ko ang aking paghilot. Ang taba-taba na hinihilot ko kanina kayo. Pinilit ko na lang. Kaya salamat sa Diyos. May lakas na rin ako. Nagpapasalamat po ako dahil ligtas po kami pumunta doon sa Tarikal at ay sa Antipolo pala. Sa Antipolo, pagpapunta doon at pagpabalik po dito. Thank you po. Salamat sa Panginoon at nagkita muli tayo sa ating prayer meeting. Kanina tumawag si Thea, parang pantulot akong sumagot sa kanya na, anak, Ninang, mag-ano ko pa po ba, a-attend ka? Kasi sabi ko na hindi talaga ako. Kumitintig na naman yung aking kamulo. Sabi ni ate, sumama ka na dahil sasama sila Gina. Kaya sabi ko, sige, punta na nga tayo. Ito na yung ano. Habang kami nakasakay sa jeep, ang nasakyan namin jeep napakaganda. Alam mo, mayroon siyang isang cellphone sa harapan ng kanyang lalagyan ng pera at ang pinanonood niya, sinishare niya sa kanyang pasahero ang ano ng Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga, no? Pero mo talagang, kami pupunta sa prayer meeting, ito nagpe-prayer meeting na kami sa jeep. Talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang ang mensahe mong pinanonood niya talagang sinishare niya sa mga pasahero. Kaya sabi ko, parang pinapit ako ng Panginoon. Tignan mo nga siya. Nangamasada lang, walang hinta. Ikaw, ulo lang naman kasali. Sige na nga, hindi na ako mag-question pa ng ano, kundi magpasalamat talaga sa buhay na pinagkakalog niya. Sa araw-araw na kami ay ligtas, nakakain ng 3 beses ang araw, at yung kalakasan ay hindi na pinababayakan. Thank you. Kaya nanay kumanan. Sa praise items. Ako, salamat po at nakapiling ko sa fellowship ninyo. Dahil tayo po ay nagkaiba ng simbahan. Pero
Nagagalak po talaga, lalo na sa February, yung ganito mo sa ataw na hindi mo siya physically makakakita. Kayo na po mismo yung pumunta dito at parang visitation na rin, ano? Parang visitation mo na rin yung mahalaga po talaga ang Bible study sa buhay ng simbahan. Diyan po napapatatag yung mga pananaw natin, pananampalataya, ang tingin natin, paniniwala natin, yung kapatiran, yung fellowship po na sinasabi, lalo na po nakakalakas. Especially kung gusto po natin na isiglayin pa yung buhay na Diyos. Ang susi po talaga dyan ito, fellowship. So, base sa karanasan dito namin, hindi lang anak ng pastor po at yung experience nila sa iba't ibang simbahan, talagang napakahalaga talaga po ng Bible study. Napakahalaga. At visitation, mga kapatid. Yung visitation kasi, mga kapatid, pinapakita mo sa iyo kapatid, mahalaga siya. So, yung mga matagal na hindi nakakapagsimba, o hindi sinisimba, yung binibisita po yun ng pastor yun, ang magagawa ng po. Pupunta po yun pag Sunday at salamat po at mag-isip tayo. Magpapalanginan po tayo. Gano'n pa pala ako yung CCTV na kaya. Masaya po na ang aming tradisyon. Linggo-linggo po, meron kami communion. Infant baptism, adult baptism, ang practice po nila ng disciples. Pero originally, evangelical po kami, di ba, Pastor Randy? Yun yung pinanggaling niya. Kasi iba't ibang naman ang tradition sa Lord na ating church po. Meron tayong 5, yung sila mahaba po. So happy na sila ay kabilang sa disciples tradition. Every week communion para si ating yun po yung unique na kami Okay na. Salamat sa Panginoon sa gabi nito dahil sa aming sinabi ni Ate Becca na pagsakay ko pa lang, narinig ko na kagad yung sa TV, sa cellphone na salita ng Diyos ang pinapakinggan nila. I-share na rin nilang driver, pati yung mga batang maliit, nakatingin din sa cellphone. Sabi ko nga, akala ko mahaba pa yung natin, yung tatakban kasi magandang panoorin. Magandang panoorin. Sabi ko, parang ayaw ko pa sana bumaba. Kaya lang, wala na, tatakbo na rin sa sakyan. Bumaba lang ako, sabi ko, sayang. Nalulog pa sana ako. Salamat sa Diyos na ang sabi nga sa umanap ka at kayo makakasumpong. Kaya yun, salamat sa Diyos sa telefon ko, sa apay, sa buhay ko. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat sa araw-araw na binigay na sa akin. Katatagan ng una. Siguro pananalig na rin kasi sa nangyari sa akin ngayong linggo ko, hindi mo po maganda, sa totoo lang. Hindi maganda. Pero pinipilit ko pa rin. Hindi yung sa buhay namin na mahirapan ka, hindi eh. Kasi normal sa tao mahirapan ka. Pinaka-normal yan kasi hindi matutong lumaban ng tao hindi nahihirapan. Nahirapan ako dahil may mga taong akala mo sa sarili, ito totoo, wala akong sinisirang tao, kundi sa buhay ko to, hindi kung sa kanino man.
Nagpapasalamat pa rin ako dahil tinatapanan ko sarili ko. Dahil ayaw ko yung, siguro ayaw ko yung magkasala na ako ang gagawa. Pinipilit kong inunawa. Kaya lang, lagi bumubulong sa akin. Bakit? Tinatanong ko ba? Nagsisimba kami. Araw-araw, ako man ay may kulang, pero sila hindi. Pero may tinatanong mo, bakit gano'n na kayang gumawa ng hindi maganda? Samantalang kilala naman niya si Jesus, kilala niya ang Panginoon kung anong ginagawa. Sumasamba ka, ibig sabihin, alam mo, kahit may kulang ka sa simbahan, alam mo kung anong papel mo sa Panginoon. Kung paano ka gagalaw, kung paano ka gumawa ng mabuti. Pero gumagawa pa rin ng mali. Kaya tinatanong ko lagi sa sarili ko, bakit gano'n? Na, ito lang yung pangarap ko kahit mahirapan na at least buo. Diba? Yun lang ang ano sa buhay ko eh. Pero hindi ko sinusukuan kasi kailangan ako ng mga anak ko. Yun lang ang pinanalangin ko. Sana laging matatag ako at matibay ang paniniwala. Hindi ako magagawa ng mali sa sarili ko. Yun lang po, Pastor. Salamat. Salamat po sa Panginoon. Pag-aralan namin buhay, gabay sa akin lahat. Pag-aralan namin kain. Nakakaraos naman po. Salamat sa Panginoon. Na ano si Marijan kasi nung parang araw. Kasi nung kalis doon sa may namin, may kwarto. Paano siya, nakahang. Ay tumayo, nag-exercise. Ano yun dito, tumubang, bumiyak dito. Bukol. Pero sa awan ng Diyos naman, pinagdikit ko. Para hindi ko na madala sa ospital kasi nagnangay. Ginawin ko na lang. Ginawin ko na lang po. Tapos pinaindip sila ng asawa ko sa kaso yun. Yun na lang. Ang gabi. Ang kay-kita niya. Pinaindip sa akin. Wala mo sa Diyos kasi wala na naman. Wala na naman. Ilmisin na. Sa akin, sa akin, pag-usutan ko, sa kasama ko kayo na sa pag-iblayo doon sa pag-upload sa silo. Salamat sa kanyo dahil pinuyakan ko na kami. Yung sa paper. Kagabi, kasi natigan namin sila. Kagabi, hindi kami rito. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon. Ang lagi naligtas. Lahat na akong katanggap ay galing talaga sa Panginoon. Salamat talaga sa Panginoon. Kulang tayo ng natin. Salamat natin. Pero
gawain rin na pagdaluan. Pagdaluan siya yung pulis niya. Isa rin yun na salamat din natin yung musino kata sinabi niya. Yung bagay din yun sa yung pagkakaroon natin. Ano yung nakakakindi niya. Banal na espiritu na dumadami sa atin, sa bawat isa sa atin kasi lalo na sa bago pa lang natin nasasama at marami pa tayong mga pagsubok, marami pa tayong kahit isa lang pipray ko talaga na hanggang buhay pa kami na pagsasama kasi katulad naman yun, sabi ko sa kanya kasi hindi pa nakaano naman po sa akin yung Bible Sunday School sa Sunday. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng asawa na sabi niya Min, tutulungan kita dahil iba, ikaw yung mag-aaral sa Sunday. Tulungan kita na paano yung mga ano kasi mag-focus ka lang kasi wala ka lang sa ano, kaya sabi na turuan kita kung paano. Sabi ko pa nga sa kanya, ano kaya kung ikaw na lang kaya din ang magsalita kasi sabi ko, malay mo kung ikaw yung ginamit ni Lord na para ikaw naman yung sa harap talaga ng simbahan. Siyempre malay mo, di ba, walang imposible kay Lord dahil unang-una, siyempre, kaya nga dinala ko siya sa simbahan na para na malaman niya kung ano yung nakalagay sa Bible at malaman niya kung bakit tayo ganito yung simbahan natin. So, doon ko nakita siya na napaka-porsigido niya. So, ibig sabihin, yun ang pinapasalamat ko kay Lord talaga dahil unang-una na pagdating namin ng gabi or madaling araw na mag-pray kami, sabi ko sa kanya na, sige sabi ko, ikaw magbabasa ng Bible, ako yung mag-pray. Meron namang time na ako magbabasa ng Bible, ikaw yung mag-pray. So, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng asawa na sinusunod niya yung lalo na pagdating sa simbahan na yung pag-niyayaya ko siya, sumusunod siya. Kaya kumbaga sa yan po yung blessing para sa akin na pangalaking blessing na kahit na marami ang trahedya na nangyari sa buhay ko, pero walang imposible kay Lord na mayroong kapalit na binigay ni Lord para sa akin. Kaya yan po ang pinagpapasalamat ko na to be continue kami na hanggang sa dulo na makamit namin, na madama namin na hindi kami maguwag sa kung anumang masamang espiritu o sa anumang mga tukso, sa anumang mga pagsubok na aming dadanasin na alam kong lahat ipapadana sa amin ni Lord
po pinagdadasal ko rin kay Lord na mapaglabanan namin mag-asawa. Kung ano mo yung mga trial na yun, alam kong walang imposible kay Lord. Kaya kay Lord ko lahat sinasandal. Kay Lord ko lahat sinusuko ang lahat ng mga kahilingan ko. At sa pangalawa, yung sa medical po ng aking asawa, kasi bukas po kasi ang medical na tulungan niyo po kami pag-pray na maging na maging success yung at na ipa-waiver na lang po pastor kasi tawag nito yung ang laki kasi talaga po ng agency, so kailangan pa po namin ng 220,000 para sa amin na sa Christmas. So kaya yun po isa pa po sa pinag-ano namin, kaya sa matutulungan na alam po walang ibusipin ng Lord na ibigay mo talaga sa amin na punta para sa akin talaga yan. Pero may masabi ko sa kanya. Kasi nagkaroon po siya ng pneumonitis sa pain din sa medical. Kaya sabi ko sa kanila, magalitan sa kaya iyan po ang pinagkakasama na sana na ma-solve po namin ang problema sa asawa ko na sa medical niya at sa financial namin alam na pagdating sa Christmas dinner. Taiwan po. Ay, kaya pala. Ano po kasi siya? Opo. Operator po kasi siya ng kako. Sa ano po, sa Kirino. Sa may religious. Sa lending mo kayo. Yes, take mo sila. Pero siguro, ipagalaw siguro ni Lord talaga para sa amin kasi yung agency ko nag-offer ko sa amin na if ever daw na hindi namin daw kaya yung placement, sabi niya anytime po, lapit lang po kayo sa amin, provide po namin yung placement ninyo. Kailangan po namin mangutang talaga, kung mangutang kami doon, yung 220,000 kailangan namin po utangin doon sa loan na yun. Sa harap na lang po siya. Ewan ko lang sa inyo, pero sa akin, maraming pera kasi yun. Hindi po kasi agency ko po yan. Pinagtatrabahuan ko. Diyan po ako nagtatrabaho na since 2008. Kumbaga sa dyan po ako nagbibigay ng tao. Kaya kumbaga sa lubos na po ako nagtiwala. Kailangan no, kung hindi naman kasi sa amin yun, siyempre, sa ngayon sa panahon na sila, may insurance. Sa dami na ngayon, puro gadget na Hindi na po. Kasi nga ang Europe sana, sa Europe po sana, ang problema sa Europe is 380,000 sa Europe. Isaan po namin na kaya ang ginawa ko namin sa Taiwan lang sa Taiwan, pinaano ko na lang yung asawa ko kasi mas mahirap talaga sa magsaiba. Sa buwan pa nga sana dapat ito eh. Sabi ko, dyan ka na nasimula, ituloy mo na yan. Sabi ko sa kanya kasi. Kaya, yun ang isa sa amin na ipagtutulungan po kami ipag-pray na maano po namin, mag-provide po ni Lord yung lahat ng lalo na talaga pagdating talaga sa ano namin sa pangangailangan ng asawa ko. Yun na. Ako po ay papasalamat sa Panginoon na hindi ako magwalhati ng mga gawa yung ating second annual retreat ng SIA kahapon hanggang kanina. Nagpapasalamat po ako sa kita ulit kami ng aking kaibigan, si Donna. Si Donna po ay isa rin ng pastor, Pastor Yumon. Kaya rin si Pastor Yumon. Rustico. At siguro, mga 15 anos ko lang din. Kaya na kami sa cellphone na kami nagkakausap.
matagal na po niya akong indikado sa lugar niya. So, masaya naman at makabuluhan at sana nga po yung ating iba pang mga orasamahan o organisasyon ay matutukan din po natin, especially po yung mga pinlanong programa at administration. So yun lang po at mamaya isama mo natin sa panalangin yung mga senior po ng bawat isa. Para po maging pag may sama-samang panalangin po ay talagang tayo ay bigyan din ng Diyos. And of course, salamat sa ating po kapatid na Grace, Joey, at Giselle. Sama na si Kuya Nonoy sa pag-host po sa gabi. Okay? Oo nga pala, isa lang natin ito makasama. Ay, syempre po, nagpapasalamat ako na nakapunta po kayo dito sa aming bahay. Tapos lahat po tayo ay healthy. Wala pong may ubo, ganyan. Pero at least yung mga tao pong need magpabakuna, nakapagpabakuna, kagaya ko, kahapon. And ayun po, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, malalagpasan din natin yan. So, kumbaga, simula pa lang naman ang bagong taon, January pa rin. So, kumbaga, marami pa pong pwedeng magandang mangyari sa atin sa mga susunod. So, yun lang. Thank you po. Mga kapatid sa inyong mga pag-share ng pasasalamat. Ang atin po magiging batayang talata, kung mayroon po kayong dalang Bible or sa mobile app, ito po ay matatagpuan sa ang ating Old Testament Bible Scripture ay matatagpuan sa Isaiah 54 verses 6 to 10. Verses 6 to 10. Ito po ang okay na po. Hanap natin. Ito po ang sinasabi. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalinain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipinadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo. At hindi na kita kakarusahan muli. Maguguro ang mga bundok at ang mga burol ay mayayahi. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalako at mananatili ang kapayapaang aking ipinapangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sa bagong tipan naman po, ito ay matatagpuan sa mga gawa. Acts chapter 8 verses 26 to 40. Gawa Kabanata 8, talata 26 hanggang 4. Are we there po? Okay. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos, si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia.
galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya't patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayaan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang sino mang makakapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat tinitil nila ang kanyang buhay. 34. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito, ay isinalaysay na sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang magpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, pinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Tayo ko'y pinansaya. Ulitin ba natin ng I love you, Lord, and I leave my home to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you eat. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito at nawa ko'y bigyan ako ng wisdom ng Panginoon o kahit sa simpleng paraan ay may paliwanag ko po. Yun po sa unang kabanata po doon sa Lumang Tipan, ang sinasabi po doon ay sa Isaiah, yung tungkol po sa istorya ng, ang sabi po doon ay babae, may asawa ng maaga. Para po yung, kumbaga, ano po ang buhay niya kumbaga hindi po naging ayos ang kanyang buhay. Pero sa awa po ng Panginoon, kahit po naging nubis, maaga po siyang nagkaroon ng pamilya nito, ay binigyan po siya ng pagkakataon ng Panginoon na maitama ang kanyang buhay. At di ba po, sabi niya po doon sa Lumang Tipan, yung sa kasaysayan naman po ni Noah, marami po siyang inakay ng mga tao noon. Hindi kayo, pumasok kayo dito. Dahil ang mga tao nung panahon na yon ay nagumon po sila sa kalayawan, sa mga bisyo,
sa mga halos wala na po silang panahon sa Panginoon. Pero sa awa po ng Panginoon ay, kumbaga, di ba po, ang daming namatay noon, ng mga panahon na yun. Hindi kayo, sabi po ni Propeta Noah, na kumbaga manumbalik kayo sa Panginoon, pero ganun pa man, hindi po sila nanumbalik. Sa katotohanan nga po, ang naligtas nga lang po doon ay ang pamilya ni Noah, ang kanyang 3 anak, ang manugang at sila. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kundi, kumbaga, ayun nga, kaya nga may bahaghari eh. Andoon ang pangako ng Panginoon na hindi nagmamali. Bagamat tayo ay nalilihis ng landas, tayo mga tao, lumalayo tayo sa Kanya, andyan pa rin po ang Kanyang awa, na hindi nagmamaliw. Tapos po, doon sa second po, sa bagong tipan, si Felipe po ang unang early disciple. Siya po ang early disciple na sinasabi po dyan, na siya po ay nangangaral. At na-meet niya po sa daan ang isang Ethiopio na, kumbaga, nagsasaliksik din po siya eh. Ang Ethiopio na yun, nagbabasa po siya. Pero ang sabi po, di ba ho, yung anghel ng Panginoon, sabi nga po, tabihan mo ang taong yan. At sabi nga po ng Ethiopian na yun, paano ko mauunawaan ang salita kung wala naman nagpapaliwanag? Pero ang ating early disciple na ito, na sa pamamagitan ng katawan ni Felipe, pinaliwanag po niya ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga sa bawat isa. At sa oras din po yon, ang Ethiopian na tao na yun ay, kumbaga, naliwanagan po siya sa pamagitan po nun. Siya ay nakonberte at sa katotohanan nga po siya ay nagpabaptize. Nagpabautismo. Salamat po sa Panginoon sa kanyang di nagmamaliw na kabutihan sa bawat isa sa atin sa kanyang pangako. Yun nga po, ang pangako ng Panginoon ay sabi nga, kasing katan ng kanyang sarili. Kahit tayo ay, kumbaga, lumiligis, ano man ang ating kung saan tayo nagmula, kung hindi man maganda ang ating pinagmulan, kung tayo ay nagkukulang sa Panginoon, ang kanyang pangako ay hindi nagmamali. Ito ay kasing katag po ng kanyang sarili, sapagkat sobra po ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, sa mga taong unang tipan, dun sa Ethiopian na tao na ito, at sa lahat po ng mga tao sa buong mundo. Mahal niya po tayo at hindi po mawawalang, hindi po natin nag-discount ang pagmamahal ng Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang iniligtas. Ang kanyang pangako ay hindi magmamali. Ang tao po, nakakabigo ng pangako. Papangakuan ka pero talagang nakakabigo ang tao. Kasi po tao. Pero pag ang Panginoong Diyos ay nangako, ito po ay hindi magmamali. Ito nga po ay kasing katag ng kanyang sarili. Ang kanyang pangako sa atin, kailanman ay hindi magmamali. Siya po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kaliwanagan, at ng lahat-lahat sa ating buhay. Maraming salamat po sa maiksing. Maganda lang po kung sino po ang gusto mag-share. Si Pastor po. Una-una, hindi salamat po sa Panginoon dahil si Ate Flore, pag nagpaliwanag niya mula nung kapataan ako, ganyan, the same pa rin. Puno-puno ng karunungan. Pangalawa po, siguro dagdag lang doon sa talata natin sa Bagong Tipan. Tama po yung nasabi ng ating kapatid nito. At mapapansin po natin na ang iglesia at ang ebanghelyo doon unti-unti na pong nag-i-spread sa iba't ibang bansa. Kilala nila at narinig nila kung sino si Jesus. At ito ang Ethiopia, mga kapatid, isa mo sa mga bansa ito na may malalim ang pundasyon ng Kristyanismo.
mula noon hanggang ngayon. Actually, may mga ancient churches po tayo dyan, ng Christian churches. At isa po yung pagpapatunay na ang bansang yun ay nagsasaliksik ng katotohanan, nagsasaliksik po ng spiritualidad, at inaalam kung sino po si Yesu Cristo. Okay. So ito po ay isang encounter o isang pagtatagpo ng dalawang lahi. Okay? So ang lahi po ni Felipe at ang lahi naman ng Ethiopian ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. No? So, una po yun. Pangalawa, nakita po natin yung pagtutulungan ng dalawang mananampalatayang ito. Yung kanilang kauhawan at yung kanilang nais na makapagpalalim ng kanilang kalaman sa Panginoon. At napakaganda po ng halimbawa kasi ang sakit po natin bilang mga Kristiyano, kontentado na tayo sa kung meron tayo na kalaman. No? O kaya ay parang sabihin natin ay kasi nga sa social media, pwede ka na manood ng mga Bible verses, no? Pwede ka manood ng iba't ibang mga religious sect na iba't ibang forma ng mga preachings. Pero, ang nakita po natin katangian ng dalawang ito, sa kanilang kakayanan, sa abot na kanilang makakaya, sinisikap nilang madagdagan kung ano man yung nalalaman nila. You know? At hinahanap nila si Jesus. No? Sinasalisik nila ang Panginoon. So, bagaman meron silang unang pagkakakilala sa Panginoon sapagkat si Felipe ay isang disipulo, no, hindi po nakontento doon si Felipe at bagkus ay nakitaan sila ng pagsusumikap na malagdagan pa ang kanilang spiritualidad at kalaman. So, sumunod po, doon naman sa unang talata natin binasa, narinig po natin doon, hindi na gugunawin ng Diyos sa mundo. Pero bakit nangyayari itong baha, yung wildfire sa California? Kung may pangako pala ang Diyos na hindi na tayo gugunawin, sino ang may kasalanan? Sino po ang may pananagutan sa mga nangyayaring imbalance ng ating pong paligid? So, malaki po tayong pananagutan. Kasi, rest assured na po ng Diyos na hindi na tayo tapos na yun eh. Mga yung kanyang disiplina na ginawa sa tao nung binahaan niya ang mundo, pamagitan nga po ni Noe, meron siyang assurance, may katayakan po siya na hindi niya tayo gagawa ng parehong sitwasyon. Pero dahil po sa kasakiman ng tao, tayo po ay naging abusado sa kalikasan, no? Pangitang-pangita po kanina dahil kanina po ay tumamang sa hinulugang taktak sa Antipolo. Iba na ho yung amoy niya. Pero maganda yung niya, force niya. Talaga namang work of art talaga ng Diyos. Ano? Kaya lang, may makikita ka dun sa likod na mismo ng force. Kung pagkayo ng force, merong itinatayong hotel. Sabi ko, magbihira talaga. Ano? At saka dahil po sa pagkagawa natin, yun po yung malinis na tubig na dati siguro ay pinaliliguan dyan ng araw, 20 years ago, ano? Wala na. No. So, mabalik po tayo dun sa panawagan natin na maging katiwala tayo ng kalikasan. Kasi ito yung binigay na gift sa atin ng Diyos itong mundo nito eh. No? At tayo po, meron tayong pananagutan para ingatan. At kapag hindi natin ginawa talaga yan, tayo rin po ang maapekto. At nangyayari na nga po yan, sabi mo. Buhay. Sometimes, kailangan gawin din ng Diyos yung ganyan para i-remind tayo na lumapit sa Kanya. Pero hindi naman ng Panginoon ng ganun eh. Na dinadaan niya tayo sa dahas o dinadaan niya tayo sa takot, ano?
Nung naalala ko, nung Baguio Christine, makikita mo sa Facebook, Lord, tama na, please. Yan. Yung mga prayer site. Pagkatapos na ng baha, wala na. Back to normal na naman ng mga tao. Pag binabaha, saka na tumatawag sa Panginoon, kapag nakakaranas ng wildfire, naaalala ng Diyos, kapag nakakaranas ng dilubyo sa buhay, pero pag ano, back to normal na naman. Yan ang ating pong kulangan din ng tao. So, yung consistency ng ating pong pagtitiwala sa Diyos at yung fear natin sa Diyos, dapat tuloy-tuloy po yan. Dapat nasusustain po natin yan. At all times. Lumanas man tayo ng hirap, lumanas man tayo ng kaluwanan, lumanas man tayo ng maayos na pangangatawan, yung nasa panahon man tayo ng pagkakasakit, hanggang nasa buhay man tayo o kamatayan. Consistent tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. So, yung sinasabi mo, Ate Jenna, basta ito tanda mo, sa mga hirap ng buhay, may kaluwanan kayong mararanasan. So, tapat ang pangako ng Panginoon diyan. Kaya, hindi din, ano? Basta, meron lang siyang itinuturo sa atin ng mga bagay-bagay. Dapat po natin isaalang-alang. At huwag natin mamasamain nun. Kung tayo man yung nakakaranas ng mga hamon ng buhay, hamon pang kalusugan, ano mo, at iba-iba pang mga salik o dahilan kung bakit tayo nakakaganito, tandaan po natin na meron pong dahilan sa lahat ng bagay. So, sa gabi ito ay salamat natin sa Diyos ang kanyang walang maliw na pag-ibig sa atin. Actually, kaunti pa yan ng ating teksto ng linggo eh. Ano, yung consistency ng Diyos para sa atin, yung kanyang pag-ibig ko hindi nagbabago. Sabi nga po natin, yung may laging saliwa at bago, kada, umaga, so yun lang po. Sa pagpapalan na rin po. Salamat, Ate Glory. Yung direct to the point, simple yet meaningful reflection. Korea. Kakalas tayo sa mga questions. Gusto pa po ba kayo magdala? Wala na po, tayo po ay dumayo na sa mga prayer items natin. So ano ba yung mga prayer requests? Yung sa sakit na. So, GC, wala bang ano? Si Janelle, Ano po yung ano po ba yung medical? Ano ba Medical ni Buha. Sino mo nga? Sana po ay yung Mayas year. Kasi kinano kayo last time, may nakita ng spot. Parang yung muna gusto. Si Ate Jenaline, siyempre yung challenge sa buhay, ang pagiging consistent na Kristiyano. Kasi parang sinasabi niya Ate Jenna, parang nahabit siya nung ano eh, dahil sa sitwasyon, di ba? Oo. Paano ako umano sa kanya? Mahirap kasi magsalita, Pastor. Ako kasi hindi ako plastic na tao talaga. Ano yung naramdaman ko yun ng ano? Ayaw ko kasi magkukunyari. Mahirap magkunyari eh sa sarili mo. Parang mismo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Mismo sa sarili mo hindi ka tapat. Ako gusto ko yung pandama na. Inaano ko lang ba? Kung ikaw mag-endure, kung ikaw naging lumapit sa Diyos, yung sa tahanan mo, gamitin mo. Para naman yung nasa tahanan mo, kakabigin mo sila ng maayos. Diba? Pero kung yung sa tahanan mo, yun nawawasak sa'yo, hindi mo matatanggap yun. Yun ang isa kong hindi nasasa.
nga, maging matatag ako. Kasi pagdating ng panahon kasi na hindi ako maging matatag, o sumuko man ako, parang hindi ko rin maano yung sarili ko. Sabi ko, Lord, sana nga tatagan mo pa ako at bigyan mo rin ako ng spirit na galing sa'yo na itanong mo rin sa akin na paliwanagan mo ako. Bakit gano'n? Yun lang. Yun lang naman. Wala akong siguro sabi ko nga yun. Sa'yo ko po ang ilalaki. Para kung maging matatag man ako at ano pa rin kami dito sa mundo, sana nga mawala. Yun lang. Alala ko po yung pagdadan nagpapaayon infusion ako. Yung mga kasabay ko po din yung mga metalis. Tapos yung pinadialysis. Kasi yun sa may Makati na. Minsan kasi Makati na ako. Tapos minsan sa may Global City. Minsan sa may Global City may nakalagay dun sa room na parang sa first business mo, parang nakalagay. Consider it usual. Whatever it is. So parang, di ba, parang kami, parang ako nung una first time ko na-impisa, parang ang hirap mo naman, paano ka magiging maligaya sa ganito yung sitwasyon mo. Pero yun lang, parang iba-iba kasi yung, pwede natin kasi sabihin sa kap, naiintindihan ko yung pakiramdam ni Tita Gina. Parang andali kasi sabihin sa kapwa mo na kaya mo yan. Pero yung sa sarili mo minsan, ano na yan it is between you and the Lord. Kahit dadating pa yan kasi sa punto na talagang mag-breakdown ka na parang ano mo na. Pero sabi nga diba, sinabi nga ni Lord, sabihin mo lahat sa akin. Kasi sa akin, makakatatlo ka. Ibigay mo lahat. So yun yung parang nabigats ko yung ina-explain ni Tita Gina na ang hirap, kahit gusto mong pakinggan yung tao na huwag ka mawala ng pag-asa, makakalagpas ka. Pero kasi yung sabihin kumbaga yan na lang yung pinakamadaling comfort ng tao. Pero yung one thing lang din na natutunan ko is yung gumising ka pa sa umaga. Ibig sabihin, Lord, may pagpapala ka pa sa akin. Kasi kapag tinapos ni Lord yung buhay natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong magagawa. Pero dahil ginigisang pa tayo, bago pa yung umaga natin, sinasabi ni Lord, ito pa, may pag-asa pa. Binibigyan pa kita at ginagamit kita. Yung kahinaan mo, gagamitin mo yung lakas. Para lang na maging testimonya mo sa ibang tao na ginamit kita, nakasangkapan. Yan lang. Amen. Tama. At sa ano ko pala yung Amerikante ko pala na nasa Saudi kasi ikaw-tis mo din yan. Mag-iisang din ko na hindi nagkaramdam sa akin kasi obligasyon ko talaga yun dahil ako na-agent. Kasi ako yung nagtrabaho sa agency. So, responsibility ko talaga. Magwa 1 week na hindi nagkaramdam sa akin kasi sumuka kasi siya ng lubo. Basta, ngayon, ang sabi ng employee, ihahatid naman daw sa agency. After nung nag-usap kami, hindi na nag-online. So ngayon, tinawagan namin ang agency ng Saudi Arabia. Ang sabi doon is, continuation daw sa medication. Yun ang sabi. Ang inaano ko lang kasi bakit hindi pa siya naka-online. Ako yung inaano ng asawa. Si Lisa Villarreal. Sumuka ko siya ng tubo. Pero nung nandito naman siya sa atin, sa Pilipinas, hindi naman, okay naman po yung yung medical niya. Nagkaroon na siya ng spotting sa
ano niya, sa x-ray niya. Pero doon talagang sabi, ang finding daw doon is may TB. Oo, may TB. Kahit nga yung kapatid ko nung una, kahit nga nung una yung kapatid ko gano'n na sinasunta sila doon na nasa Saudi siya. Si DC, yung mataba, yung mataba po na kapatid ko na nag-Saudi din po before na dinala ko dito sa church. Yun po yun, sumuka din po yun ng bubo. 1 month siya may TB. 1 month niyang tiniis siya. Pero po, Ate Grace, nung dito po siya sa wala naman po siyang may medical naman po. Kaya yun po ang problema ko na kaya yun po talagang tutulak ko talaga. Yan po talagang pinagdadasal ko na pinagdadasal ko po talaga yan na lahat ng mga aplikante ko talaga na maging okay sila. Ang problema ko, ayun po talaga si Lisa. Kaya habang minsan nag-pray ako, umiiyak ako dahil hindi ko alam kung paano ko gagawin, ano dapat ko gawin. Pero pinagkaloob ko na lang lahat kay Lord kasi si Lord lang naman na makapagaling sa kanila at si Lord lang makahipo sa kanya na kasi nandito ako, nagduhod siya sa ibang bansa. Kaya lagi ko pinag-pray namin yung mag-asawa na sabi ko dito, tulungan natin pag-pray talaga yung aplikante ko na maging maayos na siya kasi ayaw niyang umuwi dahil gusto niya talagang doon siya magtatrabaho mag-stay na kung pwede na magamot daw siya, gagamutin na lang daw siya. Ayaw niyang umuwi kasi nagawa nga ng sobra talagang hirap nila. So ngayon, kailangan niya kasi makaaral yung anak niya, may college siya. Ngayon, kung uuwi daw siya, paano na lang daw, saan daw siya kukuha at paano daw niya na magustusan daw yung tatlong estudyante niya. Anong pangalan niya ulit? Si Lisa po, Villarreal. Lisa. Okay, panalangin natin si Lisa. Sino po? Sama na rin po natin sa panalangin si Aldrin, si Alis na. Bukas. Ano na rin po siya sa center. Trata. Okay. Pagkakasan natin. Ubo-ubo mo at saka sipon. Miyembro natin. Tama po. Yung asawa ko nga, inuubo may sipon mo. Puso kaya. Puso kaya. Kaya sabi ko, huwag na lang po sana bukas. Kaya ano yun? Marjan. Kuya Joey, si Elder Joey. Sakit. Saka tayo na rin lahat ng mga ubo, sipot. Malagap na pagka kumakahol-kahol ka. Sabutan tayo dito ng kahol. Parang mga aso lang. Sige po. Ano kung may magagawa dyan? Salamat, Panginoon, sa natapos na pag-aaral para po sa lahat. Salamat po sa pagpapaalala ng iyong walang sawang pagmamahal, abad at grasyang para po sa akin. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala ng iyong kaligtasan. Lord, tinataas namin sa iyo ang mga paaral patuloy na kumakatok ng iyong pagkasabitan sa mga panalangin. Unang-una po ang aming kapatid na Janelle na magsasagawa po
maging gawa ko ang kagandahan ng resulta ay umayon sa kanya, Panginoon. Maging sa pagpapaalis niya ng kanyang mga papeles, Panginoon, gumamit ka po ng iyong kasangkapan, instrumento na tao na patuloy po na magtutulong sa kanya sa kanyang pag-alis. Lord, kung may mga tao man po, Panginoon, na nag-iisip ng hindi maganda o sinasamantala ang kanyang pangarap, Lord, in the name of Jesus Christ, kung hindi man po ito kalugod-lugod, Panginoon, ikaw na po ang patuloy na umalis sa mga ito. Lord, pinagdadasal din po namin, Panginoon, ang mga si Kuya Alvin na aalis na rin po next week. Lord, may your traveling mercy be upon him, Panginoon. Dalangin namin ang kanyang kaligtasan. Lukuban mo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo ang kanyang balkong sasampahan. Lord, at maging ang kanyang mag-ina na maiiwan dito, ang aming kapatid na Maika at si Baby Aiden. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na magprotekta sa kanila, ang kalakasan sa kanilang lupang pangangatawan. Lord, ganun din ang aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, Panginoon. Unang-una na ang aming kapatid na si Elder Joey. Lord, you always telling us that nothing is impossible. Lord, we believe that you can move mountain to this life, Panginoon. At patuloy mong bibigay sa kanya ang milagro ng buhay, Panginoon. Panginoon, kung ano man po ang nararamdaman ng Joey ngayon, ang hindi paligid komportable sa kanyang lupang katawan, Lord, bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon, ng patuloy. At alam po namin, Panginoon, na patuloy mo siyang gagamitin instrumento mo maging sa iyong iglesia at maging sa kapwa na kanyang makakasalamuhan. Lord, pinagdadasal din po namin ang aming kapatid na si Elder Grace, ang aming chairperson ng simbahan. Lord, malaki po ang kanyang patungkulan ngayon maging sa LCSMC. Lord, grant her wisdom, Panginoon, ang katatagan, ang kalinawan ng pag-iisip sa kanya, Panginoon, maging sa kanyang mga task na kailangan gawin. Nawa, Panginoon, gamitin mo siyang instrumento bilang magkaroon ng kaayusan sa aming iglesia. Bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan para sa patuloy ng paglilingkod sa inyo. Ganun din, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakakaramdam ngayon ng mga flu, mga panghalimang utot-sipon. Lord, ano man ang mga kasamaan ng pangangatawan ngayon, in the name of Jesus Christ, Panginoon, ikaw po ang mag-aalos nito sa aming lupang katawan. Gayon din, Panginoon, ang aming kapatid na Auring Pando, na patuloy nagpapagaya. Ikaw po, Panginoon, ang pagbalik ng kalakasan sa kanya. Lord, patuloy po namin ipinagdadasal ang aming bukiling Pastor Henry. Lord, gabayan mo po siya sa kanyang lahat. Pagmimisyon sa lupa, patuloy mo po siyang gamitin upang ipalaganap ang iyong magandang balita. Kasama ang kanyang may bahay na si Pastora Shirley. Lord, biyayaan mo po sila ng kalakasan ng pangangatawan magising ang kanyang dalawang anak. Lord, patuloy mo silang lukuban ng iyong banal ng dugo. Kung saan man po sila maghayo, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ang sumama po sa kanila. Lord, ipinagdadasal po namin ngayon ang mga kapatid namin na may mga matitinding pinagdadaanan ngayon. Pinagdadasal namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Ate Gina. Lord, hindi namin alam kung ano ang kanyang kalooban ngayon. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng kaaliwan sa kanya. Lord, you are our God, our Redeemer and our Sustainer. Lord, kung ano man po ang agang-agang sa kanyang pag-iisip, ang panghihina sa kanyang upang katawan, kawalan ng pag-asa, Lord, in the name of Jesus Christ, kung ano man po, Panginoon, ang mga negatibong ibinibigay sa kanya ng kaaway, palitan mo po nawa ito ng pag-asa, ng iyong pagmamahal, Panginoon, at nawa, Panginoon, masumpungan niya ang
iyong presensya at maramdaman ng muli, Panginoon, na hindi siya nag-iisa, maging ang kanyang pamilya. Lord, we are also praying sa aming kapatid na Lisa, na ngayon na nasa Saudi. Hindi po namin alam kung nasaan siya ngayon. But all we know, Lord God, na pinoprotektahan mo po siya. Lord, kung nasan man siya ngayon, Panginoon, tulungan mo po siya. Igawad mo po sa kanya ang mga anghel na magpoprotekta sa kanya, Panginoon. Lord, we offer her to you. Ikaw po ang mas nakakakita sa kanya, Panginoon. At naniniwala kami na darating ang oras, Panginoon, na magkakaroon na rin po ng kontak ang kanyang pamilya sa kanya. Lord, we are praying for our church, our ministries, Panginoon, sa patuloy na paghamon ng buhay sa mundong ito. Nawa, Panginoon, ang aming iglesia, ang kapatiran ay magkaroon ng pagkakaisa upang mailaganap, Panginoon, ang iyong pag-asa, kapayapaan, higit sa lahat ang iyong pagliligtas sa amin. Lord, gamitin mo po nawa ang iglesia namin para po maging isang instrumento sa lipunan. Hindi lamang po upang maihayag ang kaligtasan, kundi, Panginoon, maihandog namin din o maibahagi namin ang pagpapala at grasya na nararanasan namin sa iyo. Lord, we are praying as well for our country, for this world, na patuloy na nakakaranas ng kahirapan dito sa mundo. Sa mga kapwa namin na nasa laylayan, maging ang mga kapatiran namin nasa lipunan, na hindi man lamang naaabot ng tulong ng aming gobyerno. Panginoon, hindi namin alam ang mga nangyayari sa bawat sulok ng mundo. But all we know, Lord God, that you are the one who created this world. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magsasaayos nito. Lord, hindi po man namin nabanggit ang bawat panalangin ng iba pa namin kapatid, pero hinihiling po namin sa iyo, nawa, Panginoon, dinggin mo kami at ang awa mo ay masumpungan namin. Ito po ang aming samong dalangin na may pagpulat at papasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Magkaloob, offering. Kasama sa panalangin nag-chat po si Pastor Joshua. Si Penny. Penny, Sister Penny. Buhay. Ano daw po? Day by day, giving, lovely day by day. Ang husband ni Ate Penny, buhay. Si Penny ay operahan. Opera daw po siya sa Day by day. Masan mas sa right arm niya. Opo, yung parang bukol niya dito. Ako si Ben. Kasama po niya